Obviously, mga parts ayaw mag-start. Tara, pa-start natin to. Ito na nga yung project bike natin ngayon, the CRF 250R, na gagawin natin na kung pang ano-ano, meaning pwede natin gamitin sa motocross, pwede rin trail, kaso nung may tropa tayo na sumubok ng pang trail dito or na ganito is nag-overheat lang. So this is designed talaga for high speed, so it's either motocross or supermoto. Pero problema natin ngayon, hindi siya umaandar. At ipapasok natin ito sa shop. So tara, hingin na tayo ng tulong. Masyadong busy. Spark plug lang, tingin ko. Sige. Spark plug lang. Yes, sir. Kailangan mo tanggalin yung gas tank. Sige, tanggalin. So, kailangan tanggalin ang gas tank since yun ang access papunta sa spark plug. Tinamad na nga tayo. Umasa na lang tayo sa tropa. Chill. So basically kailangan tanggalin lahat para lang maka-access sa spark plug. So para matanggal ang fuel tank, you have to remove the seats. At makikita mo na ang uy, dumi na rin pala, no? Kailan kaya huling na wash to? Mamaya pa motor wash tayo. May gas pa kaya yun? Baka naman pa-start tayo ng pa-start, wala lang palang gasolina. Hindi nga. Hindi po pala naman. Wala na rin po laman. Kasi may nag-start, walang gas. Mangimas. Lawal naman. Well, bloopers. Walang gas. Baka dahil wala lang gas kaya hindi nag-start. Basically sa sasakyan, sa motorsiklo or kahit saan na sasakyan, pag hindi nag-start, you have to check first lang naman a few things. Like, syempre, fuel, spark, air. Yung tatlong yon is the basic components para mag-start ang isang engine. So, before nasa-start na natin or umaandar naman to dati, matagal lang na naman hindi napaandar or napastart, we thought ang kulang is spark, which is we are checking spark plug currently. Apparently, wala palang gas. Di ba ang galing? Amateur. Anyari? Overflow mo. Nag-overflow. Na siguro po naubos yung gas. Diyan lumalabas. Nangyayari ang overflow pag Madumi po yung car. di maglilinis tayo ng carb. Maglilinis tayo ng carb. Diga running yan, nakita mo naman diga. Pero nakuha ko yan, definitely marami papayos or may mga papayos. So linis lang ng carb. Linis tayo ng carb. Tanggal na lahat.
Tita Bucho, nakalaylay na. Talin mo muna. Wala kang abala. Kasi namamatay itong gripo. Ha? Hindi na po napapatay yung gripo. Ah, hindi na napapatay ito. So wala na ito silbing on-off. Pag pinihit ko po natagas. Ano eh, lagi na naka-on. Opo. So sira na rin to. So, drain mo na ng gasolina para buwelong makagalaw. Para makarating sa carburetor, kailangan mo tanggalin lahat yan? Laki po nung ano eh. Naka? Ang laki po nung carb. Hindi po mahuhugot basta-basta. Ang laki ng carburetor. Hindi po mahuhugot basta-basta. Dito sa baba. Oo nga no. Ikaw ba naman 250cc yan? Laki ng carb. Ito mga dumi-dumi na to, tsaka na natin linisan yan. Pagbibihisan na natin. Ang importante mapanda natin ngayon. So this is the air intake para lang matanggal ang carb. Masikip. Ha? Masikip po. Masikip. Ano to, tanggal na? Ano sabi mo? Para pong carburetor ng owner. Parang carburetor ng oil. Sa laki, patingin nga. Oh, sa laki. Ano yung regular na pagdili lang? Ang trabahong ginagawa natin ngayon is cleaning the carbs. Carbs, carbohydrates. Carb. So pag sinabing carb cleaning, anong nilinisan mo? Yung po, low. Buong loob ng karburador. Opo. Pati po mga jettings. Alin? Jetting. Jettings. So nato to, yan mga jettings, ganyan. Anong cost ng overflow kanina? Yung dumi po, bumabara po sa floater valve. Hindi na po siya makabalik. Kaya pag bumara, hindi na bumabalik, buhos lang ng buhos ang gasolina. Diretso lang po. Ah, yan ang tawag dyan, floater valve. Opo. Tapos finish ka na rin jettings. Opo. Ang bilis naman, para ka na nag-assemble ng Lego no? Automatic resuscitation pa yan, no? Food na. Food na. Ayan ang rason kung bakit natin nabuksan yan at nagkaganyan. Palit na yung spark plug. Dahil dyan, ha? Palit spark plug. Palit spark plug. At the same time, well, nalinisan na natin yung carburetor. Alright.
update na nga natin ang ating CRF 250. So somehow may nabago na rin, or somehow may ginawa na rin tayo dahil lang sa spark plug. So marami pang gagawin dito, like yung clutch, tinest ride natin kanina, hindi pumapasok yung second gear. So I think masyadong masikip lang or masyadong maiksi lang yung play para pumasok yung second gear. Nakakatakot, ang lakas, pero ang saya. Marami pang gagawin sa bike na to at masaya tong project na to. Tingnan natin kung ano magiging direction niya. But for now, that's it muna for today mga pards. Sana nagustuhan yung video natin today. Lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse o sa motor, bakit ka papipili? Hard work pays off. Pwede both.